Banal at mahabaging makapangyarihan Diyos namin sa lahat, salamat po sa gabing ito sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon ng pangatlong session ng Bible Seminar. Mula nung Lunes, pinapag-aralan po namin ang inyong banal na kasulatan upang makilala po namin ang dakilang kalooban para sa buhay po namin, kung ano po yung layunin sa aming buhay sa mundong ito. Sa kabila ng mga pagsubok at problema na dinadanas po namin sa buhay, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa na lahat po ng mga kaluluwa dito na nalalangin para sa inyo ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Tulungan niyo po kami sa aming pagkikinig at pag-aaral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makilala po namin ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Yung mga kaluluwa na patungo po sa lugar na ito ay nawa magkakasama rin po sila upang magkaroon din po sila ng kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa amin. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, ay gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, ngayon po medyo maraming bagay na kailangan po natin pag-usapan, kaya dumiretso po tayo sa ating topic sa araw na ito. So, kagabi po, pinag-usapan po natin tungkol sa history ng bansang Israel, kung paano po sila nag-umpisa, kung paano po tinawagan po ng Diyos si Abraham. Okay? Tinawag po ng Diyos si Abraham at ibinigay ng Diyos sa kanya tatlong pangako. Ano po yung pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham? So, mag-review po tayo ng konti. So, Genesis chapter 12 verse 1 and 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang inyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang mga magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. So, kanina, nung nakita ko po yung mga malakas na maulan po, malakas po yung ulan. So, nag-pray po ako sa Diyos. Alam niyo po ba kung ano pong sinabi sa Diyos sa aking panalangin? Yung sana gumaganda yung panahon. Hindi po gano'n yung prayer ko kanina. So, kasi po, hindi po natin maiwasan yung masasamang panahon, malakas yung ulan, minsan bagyo nangyayari sa mundong ito. So, ang prayer ko po, sana mamaya yung mga kaluluwa na naghahanap ng katotohanan ay makadalo sa kabila ng masamang panahon. Okay? Pag malakas po yung ulan, ayaw nila lumabas. Tama po? So, ayaw nila lumabas pag maulan. Kaya mas gusto nila nasa bahay lang. So, kasi malakas yung ulan, baha. Doon po, lumalabas po yung puso ng isang tao. Kung may puso, gagawa ng paraan. Pero kung walang puso, gagawa ng
dahilan. Okay? Kasi po yung itong Bible seminar po ay para sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Okay? Kaya magmula sa session 1, patuloy po sinasabi po sa inyo kung ano po yung purpose ng buhay natin, kung ano ba ang naghihintay sa akin kapag katapos ng kamatayan. So, yung tungkol po sa ating tanong sa puso. Yung tanong po natin, tanong po ng maraming tao ay anong kakainin bukas? So, paano magtatrabaho bukas? Paano yung hanap buhay bukas? So, yung tungkol sa ating mga buhay sa mundong ito, yung mga pagkain, yung trabaho, yung bahay, yung suot, yung mga pag-aaral. So, yun po yung mga hinahanap ng mga tao. Pero, sa loob ng itong Bible seminar, nare-remind po natin sa ating sarili yung mga tanong po natin sa puso. Okay? So, kung meron talaga ang Diyos na lumikha sa akin, so paano makakapasok ako sa langit? Ano ang plano ng Diyos para sa akin? So Juan chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak ay sa kanya ay sumasampalataya, ay makaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, buhay na walang hanggan, muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. So, kung naniniwala po tayo sa Diyos, meron po talagang buhay na walang hanggan. So, yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi po yung mga magagandang buhay sa lupa. Yung buhay po natin sa lupa, ilang taon po ba yung buhay natin sa lupa? So, anong sabi sa Biblia? 78 years lang. Yun po yung mga naka-fix na buhay. Yun po yung budget natin. Kahit mayaman ka, ganun din. Pag may pera ka, siguro mga konti pang extension. Pag may gamot, di ba? So, di ba, pag may sugar ka, may mataas yung dugo. Ano po yung kailangan pag sobrang taas yung dugo? Yung sugar. Ano po yung kailangan? Insulin, kailangan. So, mahal po yung insulin. Kaya pag walang pera, so mahirap mabuhay. So, mga konting extension pwede pa, pero mamatay pa din. So, di ba, buhay pa tayo? Buhay pa tayo, kaya nandito ngayon. Sana bukas. Buhay pa tayo bukas, sana. Para makabalik po tayo dito. Sana hanggang sa katapusan ng itong Bible Seminar, mabuhay pa tayo. So, dahil ito Bible Seminar ay napakahalaga sa atin. Sa loob ng 70 o 8 years na buhay natin sa lupa, ay para saan? May purpose. Ano po yung purpose natin? Ito po. Dapat matagpuan po natin yung paraan. Paano makaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ano po yung sinabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 3? Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli. Okay? Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Okay? Siguro nasa ulo na dahil maraming beses inulit ko po ito. Maliban isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ipanganak na muli, hindi po ito tungkol sa ating katawan. Ito po ay tungkol sa ating
Espiritu. Kung wala po tayong Espiritu, so ipanganak na muli, so walang kabuluhan po yan. Ipanganak na muli, bakit kailangan po ito? Dahil meron po tayong Espiritu. Okay. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Bubuhayin sa huling araw. Ito po yung araw ng paghuhukom ng Diyos. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sasama kayo dito sa muling pagkabuhay. Pero dalawang uri ng muling pagkabuhay. Isa, patungo sa buhay na walang hanggan. Pangalawang uri ng muling pagkabuhay ay para sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Kaya habang buhay pa tayo sa loob ng itong 70 o 8 years na buhay natin sa lupa, so kailangan po natin pag-aralan, makinig ng salita ng Diyos. At matakpuan po natin, kailangan po natin hanapin yung paraan. Paano maligtas? Paano maipanganak na muli? Paano makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Yun po yung kailangan po natin hanapin. Ito po yung pusong hanap. Hinahanap ng Diyos yung mga taong may pusong hanap. Kaya kung mayroon po tayong pusong naghahanap, yung masamang panahon, nagiging problema po ito sa atin? Hindi po. Okay? Bagyo ka lang, tuloy-tuloy ako sa Bible seminar. Ganong mga puso ay nandito. Kaya yung mga nandito po ngayon, ay alam ko na may pusong hanap. Kaya nandito po kayo sa kabila ng masamang panahon. Tama po ba? So, yung handang puso. Kaya siguro yung mensahe po natin ngayon ay mas madali maunawan po natin. So, Israel, sila po yung saksi ng Panginoon, Israel. So, narinig po ba natin yung Israel, yung bansang Israel? Yung Israel po ay isang sample nation sa buong lupa. So, tinawagan po ng Diyos si Abraham at sumunod po siya. Sumunod po siya sa sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Umalis ka diyan at pumunta ka. Okay? Kaya si Abraham po ay sumunod. So pumunta po siya sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanya. So doon po ipinanganak si Isaac galing sa kanyang asawa. Saka Ishmael po ay galing sa kanyang asawang alipin. Ishmael po ay naging ancestor ng Arab nation. So pagkatapos, yung apo ni Abraham ay Jacob. Tapos, si Joseph ay ipinanganak. Sa panahon po ni Joseph, bumaba po sila sa bansang Ehipto. Doon po sila tumira sa loob ng 430 years. Pagkatapos, lumabas po sila sa bansang Ehipto. Tumawid po sila sa tabing pulang dagat. Tumawid po sila sa pulang dagat, Red Sea. Tapos bumalik po sila sa kanilang dating lupain. So ito po yung pinag-aralan po natin kagabi. So Red Sea crossing. So pagkatapos, so, Northern Israel, Southern Judah. So, galing po ako sa Korea. Alam niyo po ba, may dalawang Korea? North Korea and South Korea. Narinig po ba ninyo? So, alam mo ba kung saan galing ako?
South or North? South Korea. Okay? North Korea, komunista. Okay? Kaya bawal po kami pumasok sa North Korea. So, kahit isang lahi po kami, pero mula nung Korean War, 1950, mula nung Korean War, matagal po kami hiwalay. Wala pong communication. So, halos 70 years na. So, walang communication po kaming mga South Korea, North Korea. Kaya parang ibang bansa po sila ngayon. Okay? Ibang government, ibang bansa. So, South Korea, North Korea. Ganun po, Southern Judah at Northern Israel, nahati po sila. Okay? Dahil sa kasalanan, pero yung Northern Israel, winasak ng Assyria, Southern Judah naman, winasak ng Babylonia. Ano po yung pinaka-dahilan? Ang Diyos ay hustisya. Hustisya. So, pag may kasalanan, parusa. Yun po yung katangian po na nakita po natin sa Noah's flood. So, meron pong dalawang katangian. Isa po ay God is love, pag-ibig. So, madaling maintindihan, pag-ibig, di ba? Pag-ibig. Pagmamahal. Minamahal tayo ng Diyos. God is good. Pero, doon sa kabila, hustisya. Just. Okay? Hustisya. Justice. Ano po, saan po nakikita po natin yung hustisya? Batas. So, dito sa Philippines may batas po kayo, di ba? Tapos, kung lumabag sa batas, ano pong meron? Parusa. Huwag kang matapon ng basura dito. May ganong sulat. Sa baba, may multa. Magkano po yung multa? Mga 500, mga 1,000, may multa. So, depende sa kasalanan. Okay? Huwag kang umihi dito. Papatayin kita. Medyo malaking multa. Kung ganun yung mga sulat, ihi ka doon. Huwag kang umihi dito. Papatayin kita. Takot po tayo. Pag nakita natin yung parusa, takot sa batas. Kung walang parusa, takot po sa batas? Walang takot. Okay. Kung walang parusa, wala po tayong takot. Pero natatakot po tayo sa batas. Kaya pag nakita natin mga pulis lumalapit, pag nakita natin pulis lumalapit sa iyo, takot po kayo, hindi? Takot. Ay, baka may mali ako. Hustisya, parusa. So, paano po winasak po sila ng ibang mga malalaking bansa? So, dahil ito po yung sa Ten Commandments, so nangako po sila ito. Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28, ilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos ko sa inyo sa araw na ito. At sumpa, kung hindi nyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis sa daan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakilala. So, blessing, yung curse, pagpapala at ang sumpa. So, yun po yung ibinigay ng Diyos sa ipinakita, inilagay ng Diyos sa atin. Yung promise. Kung sumunod ka sa aking utos, pagpapalain kita. Blessing.
kung hindi ka sumunod sa aking salita, susumpain kita. So, dalawa po. Okay? Hindi lamang blessing. Okay? Kaya, doon sa Garden of Eden, sabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain yun, anong sabi ng Diyos? Tiyak na mamamatay ka. Tiyak na mamamatay ka. Okay? May sumpa doon. So ito po yung sinabi ng Diyos, ito po yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Kaya yung mga Hudyo, Israelita ay nagsabi, Panginoon, susunod kami sa inyo. Tutuparin po namin ang mga utos ninyo. Kaya pagpapalain nyo kami. Yun po yung promise ng mga Israelita. Pero sa kanilang history po, so palagi po sila lumabak sa batas. Nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang papatay, huwag kang pangalo niya, huwag kang magsinungaling. Okay? Lahat ng mga utos ng Diyos ay nilabag po nila. Kaya, winasak po sila ng ibang mga bansa. Pagkatapos, winasak po sila, sinakop sila ng Persia, sinakop sila ng Greece Empire, sinakop sila ng Roman Empire. So, sa panahon po ng Roman Empire, sino pong ipinanganak sa mundong ito? Si Jesus, Hesus Kristo, ipinanganak siya sa mundong ito. Saan po? Nasaan po si Jesus ipinanganak sa mundong ito? Sa bansang Israel. Sa bansang Israel. Okay. Yun po yung promise doon sa Lumang Tipan. Okay. Ipinanganak si Jesus doon sa bansang Israel. Okay. Pero ang tanong ko po sa iyo, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, naniwala ba sila kay Jesus o hindi? Hindi po sila naniwala kay Jesus. Itong Biblia po ay binubuo ng dalawang bahagi. Okay. Lumang Tipan at Bagong Tipan. Yung Bagong Tipan po ay tungkol kay Hesus Kristo. Okay. Bagong Tipan, yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ay tungkol sa buhay ni Jesus. Buhay at kamatay ni Jesus. Saka yung gawa, yung mga epistles, lahat po ito ay tungkol kay Hesus Kristo. Yung mga Israelita, so hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya sa itong dalawa, Lumang Tipan, Bagong Tipan, ano lang po sila naniniwala? Lumang Tipan lang po sila naniniwala. Kaya pag pumunta ka sa Israel at kung ipang-aral mo sa kanila si Jesus, baka babatuin ka nila. Yung mga Israelita po, hanggang ngayon, nagagalit po sila kay Hesus Kristo. Ayaw nila maniwala kay Hesus Kristo. Kaya may tanong po tayo, bakit ganun? Sa inyo, sa atin, normal po, di ba? Hesus Kristo, Panginoon. Yun po yung mga, yung mga belief ng mga tao dito. Pero sa Israelita, ayaw nila maniwala kay Hesus Kristo hanggang ayon. Magmula dito. 2,000 taon. Sa loob ng 2,000 taon, so ayaw nila maniwala kay Jesus. May reason dito. So, unang Juan chapter 1. So, verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay?
Ano po? Salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Verse 14, naging tao ang salita. So kanina po, salita ay ano po? Salita ay Diyos. Dito, ang salita ay naging tao. Ang Diyos ay naging tao. Sino ito? Si Jesucristo. Si Jesus ay ang Diyos mismo. Salita ay Diyos. Saka yung salita ay naging tao. Sino po ito? Si Jesucristo. Okay. Si Jesus po ay hindi po siya, may mga grupo na nagsabi, nagtuturo, si Jesus ay tao lang. Tao lang si Jesus. Pero mali po. Ang Diyos ay God mismo. Pero siya po ay naging tao para sa atin. May purpose. Bakit siya ay naging tao? Okay. Bakit nagbihis siya ng itong hamak na katawan ng tao? May purpose. Sa Friday po, pag-aralan po natin yon. So anyway, naging tao siya. Ipinanganak siya sa mundong ito. Unit, verse 11 po, siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan sa Israel, bansang Israel, unit, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Dapat, tinanggap siya ng sariling bayang Israel. Pero si Jesus ay tinanggihan po ng bansang Israel. Kaya dahil sa kasalanan po nilang ito, kasalanan ng Israelita na tumanggi kay Jesucristo, sa loob ng 2,000 taon, ikinala sila sa buong mundo, tapos pinagpatay sila ng mga ibang bansa, nahirapan sila, tapos yung kanilang lupain ay naging basurahan. So, baksak talaga yung bansang Israel. Bakit ganon? Ipapaliwanag ko po sa iyo. So, anong ginawa ni Jesus? Alam po natin yung mga storya po dito. So, binuksan pinagaling po ni Jesus yung mga may sakit. Binuksan niya yung mga mata ng bulak. Tapos, binuhay ni Jesus yung mga patay. Tinawagan po ni Jesus yung isang taong namatay, si Lazaro. Lazaro, lumabas ka, Lazaro. Si Lazaro, patay na siya, 3 araw na nakakalipas, pero nung tinawagan siya ni Jesus, lumabas. Tapos, yung malakas na alon, bagyo, tinahimik ni Jesus. Kaya, nung nakita po ng mga Israelita, ganitong dakilang gawa ni Jesus, so masaya sila. Lalo, di ba yung 5,000 tao na gutom ay pinakain ni Jesus ng 2 isda at 5 tinapay? Busok na hanggang mabusok po sila. 5,000 tao ay nabusok na. Kaya masaya po sila. So, kung si Jesus ay naging hari po namin, wala ng gutom. Kahit may sakit, okay lang. Kahit may bagyo, okay lang. Ang maganda po yung mga gawa ng Panginoon, pero ganito po yung mensahe ni Jesus. Marcos chapter 1 verse 15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung mensahe, yun po yung mahalaga mensahe. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung mga miracle, mga healing, yung mga nakikitang himala, wag po tayo mag-focus doon sa nakikitang himala. Ngayon din po sa ating panahon. Pag may sakit po sila, yun po ang dinadala po nila sa kanilang pagdadasal. Pagalingin mo ako.
Pag may problema, doon po sila lumalapit sa Diyos. Sana palutasin mo yung problema ko, nahirapan ako. Ang kanilang hinahanap sa Diyos ay makamundong nakikitang mga solusyon, mga blessing. Mali po yun. Mali pong ganong mga prayer. Ganon din po sila. Nung nakita po nila yung mga himala, yung pinagaling po ni Jesus yung mga may sakit, pinuhay ni Jesus yung mga patay, pinakain ni Jesus yung mga gutom, tinahimik ni Jesus yung mga bagyo. So, doon po sila masaya. Maraming tao nagtipon pag may ayuda. Pero, yung mensahe ni Jesus, yung salita ni Jesus, ayaw nila pakinggan. Dahil, ano po yung sermon po ni Jesus? Tungkol saan? Yung mensahe po ni Jesus ay puro patungkol sa langit. Hindi patungkol dito sa lupa. Puro patungkol sa langit. Paano maligtas, magsisi kayo, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi ka makakapasok sa langit, dapat ipanganak ka muli. Bubuhayin kita sa huling araw, magsisi ka, manampalataya ka sa Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, magandang balita, hindi po yan gagalingin ng sakit. Yung magandang balita dito, nabanggit po ni Jesus, hindi po yung mga material na blessing. Kaya doon po, naguguluhan po sila. Anong uri ng mensahe po ito? Paano yung repentance? Paano yung mga ebanghelyo? Ano ba yung ebanghelyo? Ano ba yung good news? Yung good news na hinahanap namin ay magandang hanap buhay, mahabang buhay, malakas yung katawan, maginhawang buhay. Yun ang hinahanap naming magandang balita. Pero yung magandang balita na binanggit ni Jesus ay parang ibang uri ng magandang balita. Hindi patungkol sa mga makalupang bagay. Anong uri ng magandang balita yan? Nahirapan po sila. Nalilito po sila. John 3 verse 3. John 11 verse 12. Sinabi sa kanin Jesus, ako ang muling pakabuhay at ang buhay. Muling pakabuhay. Ang sumasampalataya sa akin bagaman siya ay mamatay, ay mabubuhay. John 6 verse 26-27. Sinago sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ako ay inyong hinahanap. Ito, ako ay inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo ay kumain ng tinapay at kayo ay nabusok. Huwag kayong magsimikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. So John 6, so doon po sa John chapter 6, ano po yung nangyari? Ano po yung storya? Yung 5,000 tao ay nabusok sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Malaking milagro po ito, kaya nagtaka po sila. Pero kinabukasan, bumalik po sila kay Jesus. Bumalik po sila kay Jesus. Ano po yung motibo o intention po nila? Ay baka ngayon din may ibibigay. Pero kinabukasan, wala na pong ibinigay. Puro ano lang ginawa ni Jesus? Sermon lang, teaching lang. Magtuturo lang, nagtuturo. Tungkol saan? Tungkol sa buhay na walang hanggang sa langit. Kaya doon po, yung mga tao ay umayaw na. Ayaw na. Pagod na, umuwi na. Kaya nung napansin po ni Jesus yung kanilang puso, sabi niya, ako ay inyong hinahanap.
Ako, si Jesus ay inyong hinahanap o nilalapitan. Hindi dahil sa mensahe, kundi dahil sa milagro. Okay. Kundi dahil sa pagkain. Tinamahan po sila ni Jesus. Sabi niya, huwag kayong magsikap para sa pagkain na sisira. Yung pagkain na kinakain, yung kinakain po natin, yun po yung pagkain na sisira. Yung kinain natin ngayon, hanggang kailan nandito? Yung kinain ngayon, gabi, so hanggang kailan matitira sa tiyan? Hanggang next week? Hindi, bukas ng umaga, lalabas yan, makikita mo sa CR. Yung kakainin po natin bukas ng almusal, hanggang kailan yun? Pagdanghalian, wala na, gutom na. Kaya almusal, tanghalian, hapunan, hindi sila tumatagal. Nasisira po sila. Pagkain nasisira. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong magsumikap dahil sa pagkain nasisira. Kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Dito ulit, buhay na walang hanggan. Anong uri ng pagkain ito? Pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Meron po ba nakita nyo ganitong pagkain na hindi nasisira, tuloy-tuloy? Sana kung meron ganong pagkain, sana isang beses lang kumain tapos hindi na gutom. Pero yung pagkain sa mundong ito, ay wala ganitong pagkain. Ito yung pagkain po dito, hindi po yung mga physical na pagkain. Matthew chapter 4 verse 4, anong sabi natin? So, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi ang salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung salita, yun po yung pagkain ng ating spirito. Yung salita ng Diyos. Kaya sa ganitong Bible seminar o Bible study, doon po tayo kumakain ng pagkain para sa ating spirito. Yun po yung pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Pero yung mga tao, ayaw nila makinig ganyang mga salita. Kaya, verse 66, dahil dito, marami sa kanyang mga alaga ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumago sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya 5,000 tao, madaming nagtipon sa una. Pero, nung hindi na po sila binigyan ng ayuda, sumama yung loob. Umuwi na. Pagod. Okay. Kaya tanong ni Jesus kay Pedro, ibig din ba ninyo umalis? Ibig din ba ninyo umalis? Sabi ni Pedro, hindi po. Hindi po kami aalis dahil alam na namin na nasa iyo ay tunay na pagkain. Yung tunay na pagkain, para saan? Para sa Espiritu. Kahit walang nakikitang pagkain, okay lang. Kahit gutom kami, okay lang. Kahit may sakit kami, okay lang. Kayo ay tunay na pagkain. Kayo ang tunay na gamot para sa Espiritu. Hindi kami aalis. Konti lang, di ba? Konti lang, 12 lang. 5,000, umuwi na. Okay?
Ganun din po sa ating panahon. Mas maraming tao ay umalis ngayon. Hindi na sumasama kay Jesucristo. Wala na silang pakialam sa buhay na walang hanggan. Pero katulad po ng mga umatin ngayon, meron pong mga kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. So, ang nangyari po, sinampal si Jesus ng mga Israelita. Okay? Galit na galit sila kay Jesus. Di ba 5,000 tao umalis na? Wala na silang, ayaw na nila kay Jesus. Okay. Sa una lang sumama sa una. Nung nakita nila yung mga malalaking milagro, himala, doon na lang sila sumama. Pero hindi na sila tuloy-tuloy dahil sa mensahe ni Jesucristo. Kaya ayaw nila sumama kay Jesus. Tapos nung sinaway ni Jesus yung mga lilihihosong tao, yung mga leaders, yung kanilang tungkol sa kanilang mga pakukunwari, yung kanilang nakatagong kasalanan, kasamaan, lalo silang galit. Kaya sinampal si Jesus, dinala nila si Jesus sa harap ni Pilato, yung gobernador ng Roman Empire. So, gusto po nila patain si Jesucristo. Gusto nila patain si Jesus. Kaya si Pilato, so taga-Roma siya, taga-Roma si Pilato, gobernador. Kasi po sa panahon po ni Jesus, yung Israel ay sakop ng Roman Empire. Nakita po natin? Sakop ng Roman Empire, kaya yung government ng Roma ay nakontrol sa buong Israel. Kaya may governor galing sa Roma. Alam ni Pilato na si Jesus ay walang kasalanan. Dinala lang po si Jesus dahil sa inggit o masamang puso ng mga Israelita. Kaya Matthew chapter 27 verse 21, sumagot muli ang gobernador, sinabi sa kanila, alin sa dalawa ang ibig ninyong pakawalan ko sa iyo? Sinabi ng mga Israelita, si Barabbas. Si Jesus, patain siya, patain. Verse 22-23, sinabi sa kanila ni Pilato, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Pako, alam niyo po pako? Okay? Pako. Ipako siya sa cross. Sinong nagsabi? Roman, yung mga taga-Roma o Israelita? Israelita po ang nagsabi na ipako si Jesus. Ipako siya sa cross. Tandaan po ninyo, hanggang ngayon po, ganito po yung isip ng mga Israelita. Kaya si Pilato, so nung nakita niya ganong mga tao, naghugas siya ng kamay. Naghugas ng kamay, tapos sabi niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo ang bahala. Verse 24, yung kulay yellow, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, kayo na ang bahala dyan. Dahil sila po yung nagsigaw, ipako siya sa cross. Yung mga Israelita, yung mga Hudyo, sila po yung nagsabi, sumigaw, ipako siya sa cross. Matthew chapter 27 verse 25, ito po yung basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Tandaan po natin ito po yung sinabi ng mga Israelita. Sige po,
patayin siya, ipako siya sa cross, kami ang bahala. Kaming bahala dyan. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Okay lang, ipako siya sa cross. Patayin mo siya. Ayaw namin sa kanya. Hindi po nila alam kung ano ang sinabi nila. Wala silang idea. Hindi nila kilala si Jesus. Tama po? Hindi nila kilala kung sino si Jesucristo. Kaya ganun po yung sinabi nila. Kung kilala po nila si Jesus, pwede po sabihin ganito? Ipako siya sa cross? Hindi pwede sabihin ganun kung kilala po nila si Jesus. Pero hindi po nila alam kung sino si Jesucristo. So, anong nangyari? Namatay siya sa cross. Ipinako si Kristo. Ipinako siya sa cross. Napakalaki po yung kasalanan ng mga Israelita. So, mula nung namatay si Jesus, itong tatlo po ay nangyari sa kanilang history. Okay? Namatay si Jesus, so 2023 years ago. Mula nung AD 70, ikinala sila sa buong mundo. Yung Israelita po, ikinala sila sa buong mundo, kung saan man sila pumunta, pinagpatay sila ng mga ibang bansa. Tapos yung kanilang lupain ay naging basurahan. Yun po yung parusa. Ano po yung kasalanan po nila? Tinanggihan po nila si Jesucristo. Okay. Dahil sa kanilang kasalanang tumanggi kay Jesucristo sa loob ng 2,000 years, ganito po yung mga propesya kung ano ang mangyari sa history ng bansang Israel. Leviticus chapter 26 verse 33, kayo ay aking ikakala sa mga bansa. Di ba? Ikakala sa mga bansa. Tapos, pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulyan ninyo. Pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulyan ninyo, kung saan ka man pumunta, yung kutselyo ay susunod sa iyo. Tabak ay susunod sa iyo. Papatain ko kayo kung saan man pumunta kayo. Tapos ano pa? Ang inyong lupain ay magiging isang ilang at basurahan. Ito po yung Levitico. So, sinabi ni Moises, 3,500 years ago. Pero ito po ay natupad na po sa kanilang history. Scattered among nation, AD 70, ikinala sila sa buong mundo. Tapos, ito po yung mga brief history lang po sa kanilang 2,000 years of history. AD 70, 1.1 million killed by Titus. Ito po yung tinatawag na diaspora. At ikinala sila sa buong mundo. Tapos, di ba AD 135, so mga 580,000 killed, 4,000 killed, slaughtered sa loob ng 2,000 years. Yung pinakamatinding parusa, yung persecution, ay nangyari po sa 1939 hanggang 1945. Second World War. Pangalawang pandaigdig-digmaan sa buong mundo. Ilang mga Hudyo namatay noon? So, 6 million na Hudyo ay namatay. Ito po yung Holocaust, tinatawag, Holocaust. Kaya Adolf Hitler, siya po yung German. So, ganito po yung mga concentration camp.
Mga tinipon po ng German, yung mga Israelita sa concentration camp, parang kulungan ng manok. Okay? Para mas madali patayin sila, concentration camp. Hanggang ngayon, so na-display po ito sa mga tao. Maraming mga pelikula, di ba, tungkol sa kanilang persecution, Second World War. Mga binaril po sila, ito po yung mga bangkay ng mga Hudyo, yung kanilang suot, yung kanilang sapatos, salamin, ipin. Kahit sa mga senior, walang awa. Hinubaran po nila yung mga senior, nanay at tatay. Binuksan po yung mga tiyan ng mga tao na walang anesthesia para tapos ginawa po nila maraming medical experiment. Binuksan yung mga ulo para maobserbahan yung mga utak. Okay. Saka yung mga lason, yung poisoning gas ay ginamit doon sa concentration camp. Ito po yung huruno, sinusunog po yung mga patay na bangkay. So, paano din po natin isang video clips? Sa mga concentration camp na gaya nito, milyon-milyong Jews ang pinahirapan at pinatay ng mga Nazi sa Europa sa pamumuno ni Adolf Hitler. So, from the gas chamber, kung saan hinuhulog yung poison from holes in the ceiling. So, Jessica Soho, kilala niyo siya? GMA News, Jessica Soho, nagpunta po siya sa concentration camp sa loob. So, ipanliwanag po niya yung mga nangyari dati. For about 700 people, diretso yung kanilang katawan dito sa mga crematorium. Ang sabi, every day about 340 bodies were burned in this crematorium. Marami raw ito dati, but only this one survived. Halos 80 taon na ang nakalilipas. May ilang pinalad, kabilang na ang nooy 6 na taong gulang lang na si Brigitta Wax. I remember the Nazis coming up to our apartment and taking my father. And I remember that my parents were very nervous when we left. And they had to pack whatever they could and just take it. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Manuel Quezon, buong pusong tinanggap ng Pilipinas ang mga tumatakas na Jew. Some people tried to get to the United States or some of the other countries, but most countries had very strict quotas and didn't provide visas. So the fact that the Philippines allowed us to come in was wonderful. 1,300 sa kanila nabiyayaan ng Philippine visa. Bumalik sa Pilipinas kamakailan ang ilan sa mga dating refugee para ipalabas ang dokumentaryong Rescue in the Philippines, Refuge from the Holocaust. Sa opisyal na imbitasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, sa likod ng mga ngiti sa kasiyahan, matagal mang panahon na ang lumipas, bakas pa rin sa mukha ng mga nakaligtas ang abot langit na pasasalamat. Fight again! Fight again! Fight up, Mr. Linda! Ito po yung shower room. Pero sa halip ng tubig, yung lasong gas ay lumabas. Lasong. Kaya 5 minutes, patay na.
Parang ito po yung sample ng impyerno. Alam niyo po ba? Yung nangyari sa kanila ay ito yung lesson po sa atin. Halimbawa po ito sa atin. Saksi sila ng Diyos. Bakit kailangan po natin pag-aralan po yung history ng ibang bansa? So, yung Israel. So, tanungin po natin sila. Tanungin po natin sila para may idea po tayo kung sino ang Diyos. Kung ano po yung kanyang plano. Tanungin po natin sila, so anong ginawa ninyo? Anong kasalanan ginawa ninyo? Bakit ganitong grabe yung parusa sa loob ng 2,000 years? Kahit 2 taon lang, so mahirap. Mga 20 years, mahirap. 200 years, mahirap. Pero ilang taon po? 2,000 years. 2,000 years, ikinala sila sa buong mundo. Kung saan man sila pumunta, yung mga tabag ay sumabol sa kanila, sumunod. Yung mga Second World War, 6 million na Hudyo ay namatay ganito. Kung tanungin po natin sila, paano? Anong kasalanan ginawa nyo? Anong sasabihin po nila? Anong sinasabi po nila sa atin? Ewan ko. Wala, hindi kami alam. Bakit ganun nangyari? Ganun po ba yung sabi nila? Hindi po. Alam nila kung bakit ganun ang nangyari. Kahit sa karamihan po ng mga Israelita, hindi pa po nila alam kung bakit ganito po yung experience nila nangyari. Pero sinasabi sa Biblia kung ano po yung reason. Okay? Yung kanilang kasalanan ay tumanggi sa katotohanan. Pagtanggi sa kay Jesucristo. Ano po yung mas gusto po nila? Mas pinili po nila magandang buhay sa lupa. Wala po silang pakialam sa langit. Mas gusto po nila mas magandang buhay sa lupa. Kaya tinanggihan po nila si Jesucristo. Ipako siya sa cross. Di ba? Ganun po yung sabi nila. Ipako siya sa cross. Yung nangyari po sa kanila ay isang sample sa lahat ng ibang mga bansa. Yung sumpa sa kanila ay nangyari dito sa lupa. Pero yung sumpa sa mga ibang bansa ay mangyari doon sa impyerno. Sa lawa ng apoy. Unang Korinto chapter 10 verse 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa. Okay? Bilang example. Nasulat bilang pangaral, lesson sa atin, sa inyo. Example. Kailangan po natin tanggapin yung katotohanan. Kung ano ang katotohanan, yung tama, so yun ang kailangan po natin tanggapin. Yung nakasulat sa Biblia, ito po yung katotohanan. Yung mga culture, yung mga kultura, yung mga practice, yung mga religion, hindi po sila katotohanan. Yung mga matagal na practice ng isang mga bansa o culture, hindi po ako pumunta dito para iparating sa iyo yung mga culture ng Korea. Ito lang, Bible lang. Bible lang gusto ko iparating sa iyo, Bible. Ito yung katotohanan. Kailangan po natin makilala ang katotohanan. Kung hindi, ang nangyari sa kanila ay mangyayari din sa atin. Pero sa ating panahon, yung bansang Israel ay bumabangon. Sa loob ng 2,000 years, baksak sila, di ba? Baksak. Totally baksak. Pero sa ating panahon, bumangon na sila. Ito po yung isang katuparan ng propesya.
So yung pagbangon po ng bansang Israel ay napakahalagang meaning po sa atin. Una sa lahat, yun po yung katuparan ng propesiya sa Biblia na nagpapatotoo sa atin na Biblia ay totoo, ang Diyos ay kumikilos sa kanilang likod. Pangalawang meaning, so bakit bumangon po sila sa ating panahon? Dahil malapit na po yung second coming of Jesus Christ. Yung pagbangon po ng bansang Israel ay isa sa mga sign, tanda ng second coming of Jesus Christ. So, pag-aralan po natin yung restoration of Israel. Medyo maliliit po. Babasahin ko po ito. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis. Yun ay puno ng mga buto. Inakay niya ako sa palibot ng mga yun, napakarami yun sa libis at ang mga yun ay tuyong-tuyo. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako ay sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Si Ezekiel, propetang Ezekiel, ay dinala ng Panginoon sa isa gitna ng libis. So, doon po sa libis, may maraming buto ng tao. Buto. So, tuyong-tuyo. Ibig sabihin, anong ibig sabihin? Tuyong-tuyo. Matagal na namatay. Matagal na namatay. Kaya tuyong-tuyo. Tapos, napakaraming mga buto. Hindi lamang isang tao. Napakarami. Isang bansa. So, isang bansa na namatay na matagal. Ang tanong ng Diyos, maaari ba mabuhay ang mga butong ito? Maaari ba? Ano po yung sagot po ng mga ordinaryong tao kung matagal na kung matuyong buto, maaari ba mabuhay yung tuyong-tuyong lupa? So, imposible. Kahit isang buto, pag tuyong-tuyo na, so, mahirap. Halimbawa, pag naputol mo na isang puno, pagputol na isang puno, habang nakadikit sa puno, so, may kulay green yung daon. Pero pag isang sanga, pagputol na, matutuyo, di ba? Tapos yung bulaklak. So, mawala. Isang tuyong-tuyong sanga, maaari ba mabuhay ulit? So, panggatong lang yan, panggatong. Pag tuyong-tuyo na, hindi pwede mabuhay. Yung tuyong-tuyong buto, kahit isa lang, mahirap mabuhay. Pero napakaraming mga buto. Sabi ni Ezekiel, Panginoong Diyos, ikaw lang nakakaalam. Kasi sa akin, imposible. Pero, ewan ko sa iyo. Ikaw lang nakakaalam. Sa gayon, nagsalita ako ng propesya gaya ng iniutos niya sa akin, hindi nga ay pumasok sa kanila. Sila ay nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo. Pumasok sa kanila ang hininga. Hininga, pumasok sa kanila at nabuhay, tumayo sa kanilang paa, isang napakalaking hukbo. Army. Sino po sila? Ang mga butong ito ay isang buong sambahayan ni Israel. Okay. Ito po yung isang propesiya na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel tungkol sa pagbangon ng bansang Israel. Okay. Sa huling araw, babangon yung mga Israel at maging napakalaking hukbo. Sa ngayon po, Israel ay pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sa ngayon po, Israel ay pinakamayamang bansa sa mundong ito. Israel ay pinakamatalinong bansa sa mundong ito. Pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamalakas, Israel.
Ngayon, ito po yung natupad na po. So, noong 1948, so nagkaroon po, nag-declare sila ng independence. 1948, mga 75 years na. Okay? Ngayon, so nagkabalik na po sila, halos maraming mga Israelita ay bumabalik po sila ngayon sa kanilang dating lupain. Sila po yung pinakamalakas na bansa. Yung kanilang lupain ay na gumanda, maganda na po ngayon. State of Israel is born. Mula nung nagkaroon po sila ng independence, so 1948, May 14, magmula kinabukasan, nag-umpisa na po yung mga giyera sa pagitan ng Israel sa ibang mga Arab nation. Kasi ayaw po ng ibang mga Arab nation sa paligid ng Israel. Kaya nakaroon po ng giyera agad sa pagitan po nila. Pero sino po yung nanalo? Okay? Israel po ay lagi nanalo. Dati, Israel lagi talo dati. Pinagpatay, tapos yung kahit saan man, Israel lagi talo dati. Pero mula nung nag-independence po sila, sa tuwing gera, Israel lagi nanalo. Ano po yung nangyari? Ang Diyos po ay kumilos sa kanila. Ang Diyos. Kaya, Israel, isang nation, top versus Arab nation, 14 Arab nation. Israel ay, di ba yung kulay green, lahat ay Arab nation. Israel, isang bansa lang. Pero lagi, nanalo. Yung mga exchange ng yung mga sundalo, isang Israel, pero Palestine, 1,027. So Isaiah chapter 43 verse 5 to 6 po, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo, aking dadalhin ang inyong lahi mula sa silangan, titipunin kita mula sa kanlungan, aking sasapayin sa hilaga, hayaan mo, sa timog, huwag mong tigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na nasa malayo nagbula, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. So, Propeta Isaiah ay nagsabi, so, mula sa silangan, mula sa kanlungan, mula sa hilaga, mula sa timog, titipunin ko lahat ng anak ko, titipunin. Ito po yung pagbalik po ng Israel sa kanilang dating lupain. Mula sa dulo ng lupa, kahit nasa dulo na, titipunin ko sila, ibabalik ko sila. Ito rin po na tutupad po ngayon. From east, from west, from Russia, from Ethiopia. Okay? So maraming mga Hudyo nasa Russia, pero sabi niya, let my people go. Kaya maraming Russia, mga Jewish people, bumalik sa kanilang lupain. So yung mga Ethiopian, itim na, kasi matagal po sila sa Africa, pero Hudyo sila, Israelita. Bumalik din po sila. Do not keep them back. Parang natibo sila, pero Israelita. Hudyo din sila. Tapos, ito po. So, recovery of land. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal. Sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan, at kanilang sasabihin ang lupain nito ay naging sira, ay naging gaya ng halaman ng Eden. Ang sira
Giba at Wasak na may bayan ay tinatahanan na ngayon na yun ay may pader. Yung dating Sira, Giba at Wasak. Dati. Pero ngayon, kagaya ng halamanan ng Eden. Yung recovery ng lupa. So, ganito po yung dati, pero ngayon, ganito po yung bansang Israel, lupain. Dati, ganito ngayon. So, paano rin po natin? Tingnan po natin mabuti. Ito po yung Israel. Israel ito. Ito po yung Egypt. Yung nakatabi po silang dalawa. Pero yung Israelita, doon po sa bansang Israel, maraming mga palayan. Maraming palayan. Pero sa Egypt, tigang pa rin. So, panurin po natin isang video clips. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But for 2,000 years, So ipapaliwanag ko po ito. Subali sa loob ng 2,000 years, ang lupain ay ano po? Tuyo. Kaya walang ubasan. Sa loob ng 2,000 years, tuyong-tuyo kaya hindi pwede mahalagaan yung maitanim yung mga ubasan. the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we start to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that it's not that we changed the land, it's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. Bible promises 3 main things. First of all, that the Jewish people will come back to their homeland. Second, that the land will come back to us. I believe and I feel and I know that in Israel, maybe it's the best place on earth to really feel it, to understand it. It's easier than all the rest of the world. To me, Israel, it's the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. So, ito po yung isang Hudyo, taga-Russia. Taga-Russia. Sa loob ng 2,000 years, so, imposible na maitanim yung mga anumang puno sa lupain ng Israel. Tuyong-tuyo. Pero, sa ating panahon, so, nung naitanim na po nila yung ubasan, nagbubunga. Dati, wala. Kahit maraming tao nagtanim ng mga ubasan, walang bunga. Pero ngayon, nagbubunga. Anong nangyari? Yung lupain ay na-disturb, naka-recover na. Bakit nangyari po ito pagkatapos ng 2,000 years sa ating panahon? Ito na po yung panahon ng pagbangon ng bansang Israel. Ito po yung katibayan na buhay ang Diyos. Okay? Biblia ay totoo. Kaya sabi niya, yung bansang Israel ay pinakamatibay na ebidensya sa akin na buhay ang Diyos.
Kung walang Diyos, impossible ito. Kahit hindi siya nakikita sa ating mata, di ba, creation, nagpapatotoo sa atin. Buhay ang Diyos. Kung walang Diyos, wala tayo. Ganun din po yung history ng bansang Israel. Kung walang Diyos, imposible po yung kanilang panumbalik sa kanilang dating lupain. Yung mga tuyong buto, maraming tuyong buto, paano mabuhay ulit after 2,000 years? Tapos, recovery of wealth, Isaiah chapter 60 verse 5, kung magkaroon ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang inyong puso ay manginginig at sa tuwa at magagalak sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Israel po ay, ito po yung propesya, yung kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Anong dagat meron sila? Anong dagat? Meron po silang isang dagat, Dead Sea. Dahil sobrang alat po yung Dead Sea, walang yista doon. Kung walang yista, saan? So, kikita sila ng pera kung walang yista. Kaya matagal na panahon, so akala po nila, Dead Sea, walang kabuluhan. Useless, Dead Sea, walang ista. Pero sa ating panahon, so maraming mga factory, mga dinidevelop po nila, yung factory, ginagamit po nila yung tubig ng Dead Sea kasi maraming mga minerals at yung chemical ay natutunaw doon sa Dead Sea. Kaya napakalaking halaga po yung Dead Sea, yung tubig ng Dead Sea. Yung kayamanan ng mga bansa darating sa iyo. Yung pera ng buong mundong ito ay ngayon po, napupunta na po sa kanilang kamay, Israelita. Tingnan po natin. Ito po yung Dead Sea, nakita niyo po. Nakalutang po sila kahit hindi ka marunong lumangoy, okay lang. Lutang-lutang. Dahil sobrang alat. The worth of minerals in the Dead Sea, 4 times the wealth of America. So, yung mga bilyonaryong tao sa lupa, karamihan po ay Hudyo. Bill Gates, yung mga Facebook, Mark Zuckerberg, yung Google founder, Facebook founder, so Apple founder, Steven Spielberg, yung mga sikat na tao ay Hudyo. Yung mga malalaking company ay, yung mayari po ay Hudyo. Kaya, so Matthew chapter 24 verse 32 to 33, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga dahon, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Ganun din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo siya ay malapit na sa mga pintuhan na. So, panoodin po natin isang video clips. For the first time in 2,000 years, a Jew could be born in the land of Israel, live a full life, die in the land of Israel, free, never knowing the exile. This year we celebrate 1948. 1,948 years ago, the Roman Empire destroyed our lives. They burned and demolished our temple and exiled the Jews from Jerusalem, all while gloating their vicious imperial conquest and victory. The Jews rebelled
and fought valiantly for their freedom. The rebellion was crushed, and the Jewish people found themselves homeless, helpless, and lost for centuries upon centuries. The long and bitter Jewish exile reached the darkest time in human history. As we celebrate 70 years, we must remember where we were only 74 years ago. And I saw a great open space with dry bones. Can these bones live? Only you know. Anong sabi dito? Di ba nakita po natin sa Ezekiel chapter 37, maaari ba mabuhay ang mga butong ito? Tuyong-tuyong buto sa libis. Ito ay Israel. Pero sa ating panahon, bumangon na po sila. Ito po yung documentary ng kanilang history. After the UN voted in favor of the partition plan on May 14, 1948, the 5th of Iyar, the British mandate was due to expire. On May 13th, the eve of the Declaration of Independence, General George Marshall, then Secretary of State of the United States, sent Ben-Gurion a brutal ultimatum, demanding the postponement of the Declaration of Independence. Marshall, together with the Secretary of Defense, James Forrestal, imposed a military embargo. They threatened that Ben-Gurion's Declaration of Independence would trigger a regional war, which would doom the Jewish people to a second Holocaust in less than 10 years. And the United States would not provide any assistance to the Jews. Intel arrived that Britain had supplied arms to Egypt, Jordan, and Iraq, preparing them for the attack. The Palmach force of the Haganah numbered only 300. They had almost no equipment and no uniforms. Only half the men in each unit had guns. All of the freedom fighters of Israel, the Haganah, Etzel, and Lehi, together numbered only a few thousand. How could the Jews defend themselves? Under extraordinary pressure, a self-proclaimed secular Zionist, David Ben-Gurion, was overcome, possessed with a Ruach Gvura, a courageous spirit of biblical proportions. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. So, nag-declare po sila ng independence noong May 14, 1948. And just like that, 2,000 years of exile came to an end. 1,948 years ago, Jerusalem was destroyed. We are celebrating the most legendary comeback story in human history. Can these bones live? Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say our bones are dried up and our hope is gone. Thus says the Lord Hashem, I'm going to open your graves and lift you out of your graves, my people, and bring you to the land of Israel. From dry bones and ashes, total despair and desperation, Israel was resurrected from the dead, and new life was breathed into the Jewish people. In 70 years, Israel went from having one asphalt road to building Ben-Gurion International Airport, some of the best hospitals in the world, and built more roads and infrastructure per capita and faster than any other place on the planet. Israel has transformed a barren, desolate, non-productive land into one of the most powerful economies in the world. We're not praying that one day we hope to see your return to Zion. Let our eyes see that it's already happening right now. So, talinghaga ng puno ng igos, yung puno ng igos ay Israel. So, puno ng igos, kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang mga daon, alam ninyo na malapit na ang tag-aaraw. Ito po yung sign, di ba? Sign. Pag malambot na ang sanga,
Umuusbong na ang mga daon. Anong ibig sabihin ng ganitong nangyari? Malapit na yung tag-araw, summer. Ganun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo, siya ay malapit na. Nasa mga pintuan na. Sino ito siya? Jesus. Pangilan pagdating? Una o pangalawa? Pangalawa po ito, pangalawa. Yung una niyang pagdating, tapos na, matagal na. Yung unang pagdating po, nung unang pumunta si Jesus, tinanggihan po siya ng bansang Israel. Ipako siya sa cross. Namatay siya sa cross, pero binuhay siya muli sa mga patay. Umakyat sa langit, sabi niya, babalik ako. Kailan siya babalik? Yun po yung mahalagang tanong, kailan? Okay. Sa loob ng 2,000 years, yung mga Israelita ay ikinala sa buong mundo, tapos inuusik po siya ng ibang mga bansa, so maraming mga Israelita namatay. During that time po, yung ebanghelyo ito ay ipinangaral sa buong mundo. So, para lahat ng mga tao sa mundong ito ay makaroon ng pagkakataon na makinig ng salita ng ebanghelyo. So, ngayon, ito na ang nangyayari sa inyo. Okay? Bago po siya bumalik sa mundong ito, dapat ganitong bagay nangyari sa atin. Makinig ng salita ng ebanghelyo. Para makinig po tayo ng salita ng ebanghelyo, dapat may Tagalog Bible kayo. Kung wala pong Tagalog Bible, paano? Kaya yung mga translation, magmula sa wikang Hebreo, wikang Griego, mga English muna, tapos Tagalog Bible, meron na po kayo. Hindi po ito nakataon nangyari. Tapos kung may Bible, kailangan preacher, kailangan mga ngaral. Kung walang preacher, paano maintindihan? So dinala ako ng Diyos dito para ipangaral po sa iyo kung ano ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Eto na, nandito na po kayo, nakikinig ng salita ng Ebanghelyo. Hanggang Friday. Maaari po, ito yung mga huling magiging last chance sa ilang po sa inyo. Last chance. Yung bansang Israel ay bumalik po, kaya si Jesus ay malapit. Yung pagbalik po niya, anong mangyari? Magbalik po niya, kukunin po ni Jesus lahat po ng mga taong ipinanganak na muli. Yun po yung promise niya. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya pagbalik po niya, kukunin ni Jesus. Kilala po niya kung sino-sino ay ipanganak na muli. Kung sino-sino ay ipanganak na muli. Kilala niya tayo. Kaya kukunin po niya lahat ng kanyang mga anak at dadalhin doon. Kaya ito po yung sign. Sa nga daon, mga independence, strong nation, yung taginig, summer, ay Jesus' second coming. Kaya Matthew chapter 24 verse 3, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Ito po yung tanong po ng mga alagad ni Jesus, kailan? At ano ang tanda? Ano ang sign? Ito din po yung question po natin. Kailan kaya? Kung malapit na po, di ba? Matagal na po. Yung May 14, 1948, yung pagbangon ng bansang Israel ay matagal na natapos. Meron po ng ibang mga signs na nangyari sa ating panahon. Yun po yung tingnan po natin. Matthew chapter 24, verse 3 to 5.
Sumagot si Jesus sa sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw na sinuman sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsabi, ako ang Kristo, ililigaw nila ang marami. Bulaang Kristo, pekeng Kristo, bulaang propeta, mga maling doktrina, maraming denomination, maraming mga grupo-grupo. Maraming mga religion nagtuturo ng mga maling doktrina, maling bagay. Kaya maraming tao naliligaw. Ililigaw po nila ang marami. Tapos, makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan, gera. Mag-iingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa mga bansa, ang kaharian laban sa kaharian, makakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ganito po yung mga signs. Okay? Yung gera, mga lindol, yung tagutom. Tagutom. Kahit tumataas po yung mga teknolohiya, pero, di ba, dumadami po yung mga tao. Tapos, dahil, narinig po ba ninyo, mga global warming, climate change? Climate change. Global warming. Tumataas yung temperatura. Dahil po sa climate change, yung global warming, so mas mahirap magsasaka ngayon. Tapos yung malaking damage po sa mga pag-aani, mas mahirap magsaka. Kaya tumataas po yung price ng mga pagkain. Tagutom. Lindol. Paano po yung lindol? Tumadami na po yung mga lindol. Okay. Painit na painit yung mundong ito. Kaya yung mga panahon po ngayon, di ba? Kakaiba po ngayon yung panahon po natin ngayon. Hindi katulad po nung dati. Ito po yung mga senaryo, ito po yung plano ng Diyos sa mundong ito. Habang dumadami po yung mga signs ng last day, so babalik po si Jesus sa mundong ito. Pagkatapos, pagdating po ni Jesus, yung rapture, yung tinatawag na rapture, ito po yung mangyayari rapture. Yung, tandaan po ninyo yung itong salitang rapture. Unang Thessalonica chapter 4 verse 16-17, sapagkat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit. Panginoong mismo ang bababa mula sa langit. Ito po yung mangyari. Panginoong Hesukristo ay bababa mula sa langit. Na may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, at mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ano po? Yung mga namatay ay babangon. Babangon muna, bubuhayin sila ng Panginoon. Bubuhay. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Aagawin. Ano pong ibig sabihin aagawin? Okay? Aagawin. Aagawin. Yung mga natitirang na buhay ay aagawin ni Jesus sa mga ulap. Hindi ganitong katawan. Babaguhin po niya yung ating katawan kagaya ng katawan ni Jesucristo. Hindi ganito. Ito po yung second coming. Sasama ba kayo dito? Ito po yung mangyayari. Sasama po ba kayo dito? Dapat sumama kayo. Para sumama kayo dito, dapat kilala mo si Jesus.
kung sino si Jesucristo. Kung wala pong kilala, pagkakilala, walang relation. Di ba isang magnet, di ba magnet, pag ilapis sa pako, sasama pako, di ba? Pero yung buhangin, sasama buhangin sa magnet? Wala. Yung bakit pako, bakal, sasama sa magnet, may relation sila. Pero yung buhangin, so walang relation. Napakahalaga po yung relation natin sa Diyos, kay Jesus. Pagkakilala. Kilala ba ninyo si Jesus? Ganito po, okay? Ito po yung mga visual illustration lamang po. Okay? Para may idea po tayo. Aagawin kasama niya sa mga ulap. Unang Korinto, chapter 15, verse 51 to 52, makinig kayo, sasabihin ko sa iyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog, ang mga patay ay mabubuhay na walang pakasira at tayo ay babaguhin. Ito po yung pinaka-final destination. Kung may pag-asa po ganito, ay bubuhayin ako ng Diyos sa Kanyang second coming. Kung ganun po, walang tako sa kamatayan. Kasi may pag-asa ganito. Walang tako sa kamatayan. Yung buhay dito, mga temporary lang yan, temporary. Kahit may sakit, kahit may problema ako sa buhay ko, okay lang, kasi temporary lang yan. Yung pinakapag-asa ko ay, eto na, ito. Panginoong mismo ay bababa mula sa langit, aagawin niya ako, at dadalhin niya ako sa buhay na walang hanggan. Dalawa, di ba? Dalawa na sa bukid, dalawa na sa gilingan, dalawa na sa higaan. Pero bigla, mawala yung isa. Kasama mo, katabi mo. Matthew chapter 24, verse 40 to 41. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin, at ang isa'y iiwan. Dalawa. Nasa bukid, nasa gilingan, kusina, nasa higaan. Pero isa, kukunin. Sino kaya kukunin? Yung mga gwapo? Hindi po. Yung mga may relation sa Diyos. Kilala niya si Jesus. Kung kilala niya si Jesus, siya din kilala ni Jesus. Ikaw yung anak ko. Pero kung wala kang pakialam sa Kanya, siya rin walang pakialam sa iyo. Walang relation. Relation po ay hindi dapat one way, dapat two way. Two way. Yung mga naghahanap ng katotohanan, saan galing ako? Ano ang plano ng buhay ko? Ano ang layunin ng buhay ko? Gusto kong malaman yung sagot sa mga katanungan ko sa buhay. Kung dinig po nila ganitong mga Bible seminar, magbula sa creation, creation pala yung umpisa ng history. Okay? Hindi ako galing sa unggoy. O hindi ako nakataon nangyari sa mundong ito. May purpose pala sa buhay ko. Hindi nakataon ipinanganak ako sa mundo. May purpose at plano pala ng Diyos. Dapat makaroon ako ng buhay na walang hanggan. May espiritu pala ako.
Kahit mamatay ako, hindi po yan katapusan ng buhay ko. Tapos, paano makapasok ako sa kaharian ng Diyos? Ano kaya yung paraan? Yun po yung hinahanap nila. Tapos, hanggang sa session 5, kung tatapusin, so malalaman yung sagot. Kung paano maipanganak na muli. Sila po ay kilala ng Panginoon. Sila po ay kukunin ng Panginoon. Sasama ka. Okay. Kukunin, mayroon pong kukunin, may iiwan. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yun, may dalawa sa isang higaan. Isa ay kukunin, ang isa ay iwan. Nasa isang higaan, mari mag-asawa sila. Mari mag-ina o kapatid. Pero isa lang, individual po yung kaligtasan, individual. Wala pong mga grupo-grupo. Individual. Bawat isa sa atin, individual dapat mangyari. So, panunin po natin isang video clips. God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. Mga gera, balibalita ng mga gera, so dumadami po ngayon. Yung mga lindol, yung mga tsunami, dumadami po ngayon. Coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Ano na? Nangyari na. Ano po yung nangyari? Dumating na. Sino po yung dumating? Panginoon po ang dumating. Pagdating po niya, anong nangyari? May nawala. May naiwan. Sino po yung nawala? Yung mga may relation sa Diyos. Yung mga naipanganak na muli ayon po sa Biblia. Ayon po sa Biblia po, hindi po mga sariling mabait ako kaya kukunin sana ako ng Diyos. Mabait, yung kabaitan mo, yung pagsisikap mo, walang kabuluhan po yan sa harap ng Diyos. Dapat ayon sa Biblia. Okay? Tumutulong ako sa kapwa, nagdadasal ako, nagsisimba ako, gumagawa ko lang mabuti. So, sariling katuwiran po yung sariling katuwiran. Ayon po sa Biblia, yung mga taong ipanganak na muli, sila lang po ang kukunin ng Diyos. Tapos, nasaan na sila? Nasa langit na sila. Yun po yung pinaka-destination. Yung mundong ito, mga dadaanan na lang, dadaanan. Okay? Hindi po dito final destination po ito. Yung mga naiwan, kawawa naman sila, naiwan. Ano po yung mangyari sa kanila? May chance pa sa kanila? May chance pa kaya? Wala na pong chance.
Mali po yung pagtuturo doon sa Catholic, may purgatorio, kaya kahit namatay na, kung iparanalangin po sila, ipag-pray sila, pwede dadalhin sila sa langit. Mali po yun. Habang buhay pa, habang may chance pa, dapat sila po yung mag-decide kung bibili o hindi. Pag tumating na po yung rapture, wala nang chance. Okay. Ayon po sa Biblia, lahat po ng mga naiwan sa rapture ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan kamay o sa noo. Tapos, yung markang ito ay gagamitin sa lahat ng transaction. Yun po yung prophecy na nakasulat sa Biblia. So, tingnan po natin itong prophecy. Apocalypse chapter 13 verse 16 to 18. Ang lahat, ang hamag, ang dakila, ang mayayaman, ang mga dukha, ang mga malaya, ang mga alipin ay pinaglagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanan kamay o sa noo. So, ano po ito? Apocalypse, ito po yung sulat po ni Apostol Juan. Kailan po? 1,900 years ago. Okay, matagal na po ito. 1,900 years ago, ano po yung sinabi ni Apostol Juan? Lahat ng tao sa mundong ito, hamag o dakila, mayaman, dukha, malaya, alipin, lahat ay tatanggap ng tanda sa kanilang kanan kamay o sa noo. Okay? Di ba may taong walang kanan kamay, di ba? Minsan may taong walang kamay. Pero may tao walang noo? Kung walang noo, patay na. Kaya huwag kang mag-alala, saan ako ilalagay? Kanan kamay o sa noo lahat. Tapos, saan gagamitin po ito? Upang walang sinumang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Itong tanda po, marka, gagamitin sa lahat ng transaction. Pagbibili ka ng gamot, so kailangan marka ito. Kung bibili ka ng bigas, ito kailangan itong marka. Ito pong parang ID mo ito. Mga card, credit card. Okay? Ito po yung load. Transaction po ito. Anong uri ng ekonomiya po ito? Ito po hindi cash. Di ba? Ito lang gagamitin. Ito lang gagamitin. Ito yung mga hindi cash. Anong uri ng transaction po ito? Ito po yung mga RFID, yung mga cashless transaction. Okay? Cashless transaction. Sa ngayon, di ba, may mga GCash, mga online, mga internet banking. So, ginagamit po ito, di ba? Kaya sa sasakyan, sa expressway, may cash line. Tapos, may RFID line. Kung may sticker sa windshield or headlight, so yun ang binabasa ng scanner. Doon po, nababawasan yung balance. Kahit walang cash na dadadala, madali lang. Very convenient. Comfortable po yan. Yun po yung ma-apply sa tao. Saan po lalagay yung sticker? Dito o dito. Para hindi makita. May chips. Kasing laki ng bigas. Meron na po. Sa magkautit ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito, kailangan dito ang karunungan, ang mga pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito ay bilang ng isang tao, ang bilang nito ay 666. So, ito po ay nangyari sa ating panahon. Okay?
Ngayon, cash ginagamit, pero unti-unti nawawala po ito, di ba? Yung barya. So, tingnan nyo po, yung barya po ngayon ay mawala. Sabi ng government, by 2025, mawala yung barya. Okay. Barya muna. Tapos yung mga cashless transaction, padami na padami. Yung card, credit card, o debit card. Yung passport po ngayon, may chip inside. May chip. Ito po yung 666 barcode system. So lahat po ng mga made in Philippines, ito po yung made in Korea. So nakita nyo po tatlong mahabang bar, di ba? Ito po yung unang check. So ito po yung umpisa na. Mga beginning digit. Tapos sa gitna, checking. Tapos sa dulo, ito po yung ending digit. Kailangan 3 number sa lahat ng barcode. Kailangan 3. Ito din po yung number. Anong number po ito? 6 po ito. Kaya ito po yung tinatawag na 666 barcode system. 880, ito po yung made in Korea. Lahat po ng mga made in Korea may number 880. Made in Philippines, anong number? Napansin niyo po ninyo? Yung made in Philippines, number 480. Lahat po ng mga made in Philippines, 480. May 3 bit, di ba? Mga juice, lahat ng product, i-check po ninyo. Magmula bukas. Ano mang binibili mo, so tingnan mo kung anong number. May barcode. Matagal na po ganitong sistema. So ito po ay ngayon, ginagamit po yung mga small chip, mga very cheap, tapos yun po yung ibinabaon sa katawan ng tao. So tingnan po natin. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. 2,000 years ago, the Bible foretold of these events. Amazingly, they're being fulfilled in the smallest detail before our very eyes. Naniniwala po ako na ang paghubog ng cashless society ay paraan upang eventually magkaroon ng kontrol sa mundo si Antichrist. Kapag wala ng cash at lahat ng transaction ay gagawin na lang through the bank, internet, and networks of computers, mas madali nang makokontrol o matetrace ang bawat tao. Sino mang may hawak ng sistemang ito, magkakaroon sila ng information tungkol sa buhay ng isang tao. Saan nagsya-shopping, ano-ano ang binibili. There is no doubt the rapid increase in technology that we see, the internet, GPS, surveillance cameras, electronic identification, chip cards, national ID cards, is preparing the way for 666. You will know where we have been Noong unang panahon, tinatawag itong barter. and where we are going. Well, implanting humans with microchips, Tiny implants loaded with their personal information. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. The mark of the beast system in the future is slowly happening. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Everything is being set up, Bakit kailangan pang ibaon ang mga chips na ito? and we are closer than we think. Napakarami ng evidence, it is undeniable. Be prepared.
or 666 Israel. So, isa pang video clip, tingnan po natin. When Elias So, ito po yung nangyari ngayon sa bansang Sweden. Okay? Na-apply na po nila yung ganitong sistema. So, sa katawan ng tao, so may chips na. Okay? Roadburger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice. Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in the chip. So I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip, and it will log me in. And from there, I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. So, ngayon, hindi po ito future. Ngayon na. Nangyari na po ngayon. So, malapit na po ito na apply dito sa bansang Philippines. So, ano pong ibig sabihin? Okay? Yung second coming of Jesus ay malapit na. Okay. Kailangan po natin isipin mabuti kung nasaan po, kung anong panahon po ito ngayon, kung anong panahon nabubuhay po tayo. Sa panahon po ni Noe, di ba naka-ready na po yung barko? Walang bayad, libre lang po. Pero maraming tao ayaw sumakay sa barko dahil hindi sila naniwala sa baha. So, hinamak po nila yung warning ni Noe. The same ngayon. Maraming tao po ay walang pakialam sa mga salita ng Diyos, kung ano po ang mangyayari sa future, anong panahon nito ngayon, ano ang mas mahalaga. Siyempre, September, October, December, saan po busy po sila? Sa paghahanda ng Pasko. Doon po busy sa paghahanda ng Pasko. Paano mag-enjoy? Pero yung mga taong naghahanap ng katotohanan, ay iba po yung takbo ng isip. Kaya itong Bible Seminar ay para sa inyo. Kaya magmula hanggang ngayon po, ito po yung introduction. Magmula bukas, mas mahalaga po yung topic po natin. 2 session po natitira. So Thursday and Friday ay mas mahalaga pong topic kaysa itong 3 session. Hanggang ngayon, nandito po kayo pero mag-absent ka bukas, anong sasabihin natin? Sayang. Sayang yung pagod mo hanggang ngayon. Kaya bukas po, balik po tayo sa harap ng Diyos. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagtulong, paggabay sa aming pagkikinig at pag-aral ng inyong salita. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay bumalik bukas sa inyong harapan upang makinig ng salita ng katotohanan. So maawa po kayo sa bawat isa sa amin dito. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.